Hi there, good morning. I am Marcelino El Galido of Blessed Town Property PH, a licensed real estate broker and appraiser. We are here at the segment, Alam Mo Ba? Happy day, Blessed Town Property PH family. Welcome to another episode of our Alam Mo Ba segment, where we break down the most critical real estate laws so you can protect your hard-earned investment. Alam mo ba na isa sa pinakamalaking takot ng mga condo buyers sa Pilipinas ay ang 50-year lifespan myth? Marami ang nagtatanong sa akin, "Broker, totoo ba na pagtungtong ng 50 years ng building, gigibain na ito at mawawala na ang investment ko?" Today, let's clear the confusion once and for all. Pag-usapan natin ang puso ng vertical living sa bansa, ang Condominium Act of the Philippines o ang Republic Act 4726. Grab a pen and paper dahil mahalaga ito para sa condo owners at future investors. Bago natin sagutin ang 50-year myth, alamin muna natin ano ba talaga ang binabayaran mo kapag bumibili ka ng kondo? Noong naipasa ang batas na ito, noong 1966, binago nito ang konsepto ng real estate sa Pilipinas. Hinihiwalay ng Condominium Act ang ownership mo sa dalawang bahagi. Una ay ang tinatawag na separate interest. Ito ang mismong unit mo. Isipin mo na lang na bumili ka ng isang concrete box sa ere. Ang pag-aari mo lang ay ang interior services, ang iyong mga pader, sahig, kesame, pinto at bintana. You have absolute ownership inside that box. Pangalawa ay ang common areas. Ito naman ang tinatawag na undivided interest. Ibig sabihin, hindi mo pag-aari ng solo ang elevator, lobby, hallways, at ang swimming pool, at ang mismong lupang kinatatayuan ng building. Pag-aari nyo ng sama-sama ng lahat ng unit owners bilang shareholders ng condominium corporation. Kaya kung magdi-decide ka na ibenta ang unit mo, kasama laging ililipat ang share mo sa common areas. Hindi pwedeng paghiwalayin. Now, alam mo ba kung bakit napaka-popular ng condo investment kahit sa mga dayuhan? Under our Philippine Constitution, strictly bawal mag-ari ng sariling lupa ang mga dayuhan o foreign nationals. With thanks to the Condominium Act, scientists and legal experts found a brilliant, perfectly legal workaround. Dahil ang lupa ay nakapangalan sa condominium corporation at ang mga unit owners, ang shareholders nito, pinayagan ng batas ang mga banyaga na bumili at mag-ari ng condo units under their own names. The only catch, ang kabuuang bilang ng dayuhang nagmamayari sa particular na condo building ay hindi dapat lumampas sa 40%. Ang natitirang 60% ay kailangan manatiling pag-aari ng mga Pilipino o Filipino-owned corporations. Ito ang dahilan kung bakit napakalaki ng rental market ng mga kondo sa mga business hubs natin. Ngayon, sagutin natin ang pinaka-importanting tanong. Ano ang mangyayari after 50 years? Let me ease your mind. Ang condominium title or CCT ay katulad din ng TCT ng isang lote. Ito ay perpetual ownership. Walang expiration date. Ang numerong 50 ay lumalabas lang sa Section 8 ng batas kung saan pwedeng ibenta ang buong property under very strict conditions. Para tuluyang ma-dissolve at maibenta ang condo project, kailangan mangyari ang tatlong bagay na ito. Una, ang building ay dapat maging more than 50 years old. Pangalawa,
dapat ideklara ito ng structural engineers na obsolete na at uneconomic. Ibig sabihin, hindi na ligtas sirhan, ulugin na kung aayusin pa. At pangatlo, ang mga unit owners holding 50% of interest ay dapat bumuto na ayaw na nilang ipagawa o i-restore ang building. Kung ang building naman ay nasa prime location, well-maintained ng property management, at regular ang structural retrofitting, it can easily last 50, 70, and even 100 years. At kahit pa magdesisyon ang corporation na ibenta ang building, pagkalipas ng panahon, ang lupa ay ibebenta sa isang malaking developer at ang milyong-milyong proceeds ay paghahatian ninyo mga owners base sa laki ng share ninyo. Hindi ka mawawalan. Pero, bilang isang responsableng condo investor, tandaan na ang mga karapatan mo ay may kasamang responsibilidad. Obligasyon nating magbayad ng monthly association dues para mapanatili ang ganda, kalinisan at safety ng common areas natin. Dahil ang maayos na maintenance ang susi para hindi bumagsak ang value ng investment mo. Bago pumirma ng anumang kontrata, always do your due diligence. Siguraduhin na ang binibili mong kondo ay may valid certificate of registration o license to sell mula sa DSUD. Basahin din ang mabuti ang master deed para alam mo ang mga patakaran tulad ng pet policies o rules pagdating sa short-term rentals o Airbnb. Now you know the truth behind Condominium Act. Hindi dapat katakutan ang vertical investment kung alam mo ang batas na nagpoprotekta sa iyo. Kung may mga tanong pa kayo tungkol sa property investments o kung naghahanap kayo ng mga premier, secure, at fully compliant condominium projects dito sa Metro Manila, Laguna, or other growth areas, huwag kayong mag-atubiling mag-message sa akin. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa real estate market. Ako ang inyong licensed real estate broker, Marcelino L. Galido, reminding you, knowledge is your best leverage. Maraming salamat at sa iyo, and see you sa susunod na episode ng Alam Mo Ba?